pong Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong pinag-aaralan is about resurrection. Amen? Amen. Hallelujah. Sa muling pagkabuhay, glory to God. So, maliwanag po yan sa aklat po ng unang Korento, Kabanatang 15. Hallelujah. Sabi nga po, the resurrection will be universal. All do not have eternal life, but all have eternal existence. Hindi daw lahat ay mayroong buhay na walang hanggan. Sino po ang bibigyan lamang at magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Siyempre, yung mga mananampalataya. Amen. Hallelujah. So, hindi lahat ay mayroon pong eternal life. Pero lahat ay mayroon tinatawag na eternal existence. Ibig sabihin, kahit na yung nasa impyerno ay mag-i-exist sila eternally. Diba? Hallelujah. So, all persons will be resurrected. Hallelujah. The just to eternal life and the unjust to eternal condemnation. Hallelujah. Sapurihin po ang ating pong Panginoon. Ayan. Tiyan po natin ang salita ng ating pong Panginoon na sinasabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Okay. Ano pa ang sabi dito? Basahin niyo po. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Hallelujah. Ano po? So ito po ay katotohanan. Sinasabi sa Bible na nais ni Pablo ipaalam sa lahat ng mananampalataya. Hallelujah. Ano ang katotohanan ito? Ang katotohanan patungkol sa mga taong namatay na. Kasama dito yung ating mga lolo. Kung tatay natin patay na, o nanay patay na, kasama sila dito. Hallelujah. So, ano pa nga ba ang kalagayan nila? Ano ang kalagayan ng isang taong namatay na may pananampalataya? Diba? Namatay. Halimbawa, ang ating mahal sa buhay ay namatay.
na naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, pag ang isang tao o kamag-anak natin namatay na naglilingkod sa Diyos at may pananampalataya, ano po? Dapat daw hindi tayo magdalamhati. Na? Huwag tayong masyadong malungkot. Sa Facebook nga, mayroong inilibing na patay ang kanta. Hindi Ave Maria Selos Kaya yung mga nagipaglibing habang naglalakad papuntang sementeryo, sumasayaw, nakangiti, kasi masaya yung kanta. Hallelujah. Kaya anong gusto nyong kanta pag tayo namatay? Dapat mag-request na kayo ngayon pa lang. Nandyan ba kayo? Ay, pastor, masama yan. Diba? Ang tao may pamahiin, pagka ganito pinag-uusapan, lahat na pinag-uusapan patungkol sa kamatayan, parang masama. Sino ang sabi sa atin? Kasi, alam niyo, ang kamatayan, yan po ay pinakamahalagang pangyayari sa buhay ng tao. Yung katapusan ng ating buhay. Hallelujah. Diba? Mas mainam daw yung katapusan kaysa sa pasimula pa lamang. O yung kapanganakan, mas maganda yung kamatayan. Kasi tapos na Alam ba natin sasabi ni Hari Solomon na patungkol sa kamatayan na dapat paghandaan ng tao? Ano pong sabi ni Hari Solomon sa aklat po ng Ecclesiastes? Matalino ang isang taong naghahanda sa kanyang kamatayan. Matalino ang isang tao na ang kanyang pinaghahandaan sa buhay na ito ay yung panahon ng kanyang kamatayan. Anong kasunod doon? Ngunit, mangmang ang isang tao na ang kanyang pinaghahandaan ay mga bagay na pawang kasiyahan. Ano ba nasa isip natin? Iisip natin, sa araw pa lang, paggising natin, saan kaya ako ngayon? Saan kaya ako pupunta ngayon para maging masaya naman ang buhay ko? Iniisip natin lagi kung saan tayo maging masaya. Hallelujah. Kung sino-sinong tao ang ating pupuntahan para lang maging masaya ang ating buhay. Pero alam ba natin, sa harap ng Panginoon ay kamangmangan ang mga bagay nito na iniisip natin ay ang kasiyahan ng ating katawan. Na dapat daw na atin pong isipin at dapat paghandaan ay ang araw ng kamatayan. Amen! Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, ito po ay katotohanan, sinasabi ni Pablo, na para malaman natin ano nga ba ang kalagayan ng mga taong nangamatay na. Hallelujah! Maaaring inisip natin at sasabihin natin, ang isang tao na namatay ay salamat kasi nakapagpahinga na si uncle, nakapagpahinga na si nanay, si tatay. Sino nagsabi sa iyo? Sigurado ba natin? Magalak tayo at matuwa kung alam natin
na ang ating mahal sa buhay ay namatay na may pagtitiwala sa Diyos, pero kalungkutan para sa atin kung ang ating mahal sa buhay ay mamatay na hindi man lang natin nasabi na mahal siya ni Lord. Nandiyan pa kayo? Hello? Diba? Yan po dapat natin ikalungkot. No? Pero pag alam natin na ang isang taong namatay, lalo na pamilya natin na naglingkod sa Panginoon, sigurado po yun. Maganda ang kanyang kalagayan sa buhay. Amen? Talagang kapahingahan talaga yun sa piling ni Lord. Pero pag namatay ang isang tao na wala si Kristo sa kanyang puso, walang kapahingahan doon. No? Walang tunay na rest in peace. No? Hallelujah. Sa mga minamahal, ano po sabi ng Bible? Upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Tingnan po natin ang kaibahan. Di ba? Pag may namatay na Kristiyano, ang kanta ay kumakanta tayo ng masasayang kanta. Na? Ang ating kanta is Alive, Alive. Pagka ang namatay hindi Kristiyano, matindi ang kalungkutan na kanilang nararamdaman. Na para bagang wala silang pag-asa sa buhay. No? So yung kalungkutan na nararamdaman ng mga taong wala sa atin pong Panginoon ay gayon na lamang kasi nga walang katiyakan ang kalagayan ng isang taong namatay na wala sa atin pong Panginoon. Samantala, ang isang taong namatay na Kristiyano at totoong may kaugnayan kay Kristo, hallelujah, malaki ang pag-asa natin na siya ay nasa piling ng atin pong Panginoon. Sapagkat ang sabi ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya nga, pag ang isang tao ay namatay, at naiwan ang katawan ng isang tao, natural, maiwan talaga yan. Kasi naghiwalay yung kanyang espiritu sa katawan, ay di patay yung katawan. Kaya sabi ni Pablo, to be absent from the body. Ano po ang absent sa body? Yung espiritu at kaluluwa ng tao. Absent nga nawala yung kanyang ka-espiritu doon sa katawan. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Hallelujah. Pag ang Kristiyano ay namatay, umalis man, humiwalay man, ang ating kaluluwa at espiritu sa ating katawan. Ang sabi ng Bible, present ka sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Babalik yung ating espiritu sa Panginoon. Nandiyan pa kayo? So ano ang ating dapat, ano yung ating ipagdalamhati? Ano ba yung dapat na natural bilang tao na kahit na ang mamatay sa ating Kristiyano, nakakaramdam tayo, yung emosyon natin, nakakaramdam. Sino ba hindi nalulungkot? Diba? Sino ba ang natutuwa? Diba? Nalulungkot din tayo. Pero iba yung kalungkutan para sa mga taong may pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Amen. Bakit? Time will come
makikita mo pa rin ang iyong mahal sa buhay. Doon sa langit. Amen po ba? Makikita mo pa rin eh. Pagdating ng panahon, makikita mo si tatay, si nanay mo, si uncle mo, si lola mo, makikita mo pa rin yan eh. Malungkot ka na pagdating ng araw ay magkahiwalay kayo. Di ba? Na makita natin ang ating pamilya, ang ating mahal sa buhay, nandun sa impyerno at ikaw nandito sa langit. Hallelujah. Kaya sabi nga sa mga parents nung Biyernes, huwag sanang mangyari pagdating ng panahon ay mayroong isang parents na magsasabi sa akin, Pastor, bakit hindi umanang sinabi sa amin na may langit at may impyerno pala? Kaya sabi ng Bible, ang tao magsasabi na wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Alam ni Lord kung ano ang laman ng ating puso. Amen? Kaya huwag daw natin sabihin wala tayong pakialam. Dapat may pakialam ka sa iyong kapwa. Amen? Pakialaman mo yung kapwa. Lalo na kung alam mo na mapahamak siya. Hallelujah. Kaya sabi nga sa mga magulang, ang kalagayan namin bilang pastor, na ang pakialaman kayo. Hallelujah. Kaya salamat sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya, makita po natin mga minamahal, normal ang kalungkutan sa tao pagka may namatayan. Hallelujah. Pero, salamat sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang pag-asa natin, kung may kamatayan, ay mayroong muling pagkabuhay sa mga namatay. Palapad po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Pastor, dapat sa patayan na mensahe. Bakit? Di ba tayo mamamatay? Dapat ngayon pala, buhay ka pa, alam mo na eh. Amen? Eh, iba nga, buhay pa eh, nagpapipicture na eh. Sa kabaong pa eh. Di ba? May mga kabaong na sa Facebook yata yan, ang kulay ay pink. Tapos pasok sa kabaong, magpapicture na siya. Bakit? Gusto niya makita itsura niya kung siya ilagay na sa kabaong. Diba? Iba nga eh. Ang lakas-lakas pa, mayroon ng nitsu eh. Andiyan pa kayo? Tayo ba may nitsu na? Ay wala pa. Marami pa doon sa Forest Lawn. Marami ahinti dito. Diba? Tayo ba may kabaong na? Sino may kabaong? Taas ang kamay. Isa, dalawa. Wala. Isa, dalawa. Tatlo. Apat. 5. Ay, yung iba. Ay, bahala na kayo sa amin. Balutin nyo na kami sa banig. So, alam niyo mga minamahal, hindi masama yan. Amen. Na pinaghahandaan natin yung mga panahon na darating sapagkat ang kamatayan ay totoong mangyayari at darating sa buhay ng bawat tao. Amen? Hallelujah. Diba? Ay ako kumuha ng kabaong ko eh. Salamat sa Panginoon, hindi pa ako namatay. Nabawi ko na eh. Bakit? Yung hinulog namin doon sa kabaong, binalik nila si Peter sa amin. Ubus na nga eh, uli. Sino ito mga kamatiro na nakabil doon? Sister Fritz, nakuha mo na rin? Ay, palima na. Kunti na lang, isa na lang. Isang taon na lang,
taon-taon po yun, binabalik ng St. Peter. Kaya nga, inalis ng St. Peter yung programa nila na yon. Lugi sila eh. Hallelujah. Saburihin po ang ating pong Panginoon. Sa yung paghahanda, importante yan. Amin po. Importante yan. Kung maluwag tayo, pati mga anak natin, kuna natin. Amin po ba? Kailangan yan, mga kapatid. Ay kung yung kabao nga, pinaghahandaan natin, higit na paghandaan natin, yung pagharap natin kay Lord. Amen? Kasi mangyayari lang yan pag namatay ka. Automatically, haharap ka kay Lord. Buti kung kay San Pedro lang. sabi ng iba kay San Pedro daw, si Pedro daw ang bantay ng pintuan ng langit. Hallelujah. Ay si Pedro, madaling pakiusapan yun eh. Ang problema, kay Lord tayong lahat haharap eh. Amen? At magbibigay sulit sa Kanya sa lahat ng ating ginawa. Sabi ng Bible, mabuti man daw at masama ay ipagsusulit natin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya, kapatid mga minamahal, ano po? Ang katotohanan ito na sinasabi ng Bible, hayag sa bawat sa atin, kung may Biblia ka, basahin mo sa inyong tahanan. Hallelujah. Ano po? Para makita natin, magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay. Oo nga, no? Hallelujah. Kaya nga, nagsisikap tayo mamuhay ng maayos, mamuhay ng may katuwiran, sapagkat alam natin, darating at darating ang mga bagay na ito sa mga oras at panahon na hindi natin alam kung kailan. Hallelujah. Diba? Ay kung alam ba natin kung kailan tayo mamamatay, ay di, anong gagawin mo? No? Halimbawa, alam natin, isang buwan ka na lang mabubuhay. Aba, may pagkakataon ka pa. Di ba maganda yun? Na? Pag may tani ang buhay mo, isang taon ka na lang, may pagkakataon ka na iayos ang sarili mo. Maganda nga kung ganun. Ay problema, kung dumating yung oras mo na hindi mo alam kung kailan. Masabi ba natin, ay tika muna. Sandali lang. Na, please naman. Diba? Ay darating po yan eh. Ang problema, hindi nga natin alam. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ayusin natin sarili natin. Ayusin natin yung ating kaugnayan sa ating pong Panginoon. Kung tayo may pagkakamali, lumapit tayo kay Lord. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Amen. At sikapin natin, baguhin ang ating buhay sa harap ng ating pong Panginoon. Ano po? Hallelujah. Kaya, ang purpose ni Pablo, kung bakit ito ay kanyang ipinangaral sa mga taga-Tesalonica upang bigyan sila ng pag-asa. Amen? Importante yan. No? Magkaroon tayo ng pag-asa. Hallelujah. Na kung sakaling dumating ang mga araw na ito sa buhay natin, no? May pag-asa tayo. Kung may kamatayan at mayroong mawawala, may pag-asa tayo na isang araw makikita pa rin natin ang ating mahal sa buhay. Amin po ba? Hallelujah. Palapakan nga natin ang ating pong Panginoon. Glory, glory to God. Ano po? Makita po natin mga minamahal. Kasi sabi nga po na sabi dito,
His resurrection, that our resurrection, bodies will retain their personal identity. Kasi nga, iniisip ng iba, pag dumati ang panahon na ang tao ay muling mabuhay, yung itsura kaya niya, yun pa rin. Sa tingin nyo, Lord, pwede ba pag naresurrect ako, pagkupuhin mo naman ako? Baka pwede mag-request Lord, palitan mo naman ang ilong ko. Kasi medyo sawa na ako dito Pwede ba, Lord, pag na-resurrect ako, patangos-tangosin mo naman. Yung medyo matulis-tulis din ang kaunti. Hallelujah. Tingin ko walang ganon Nandiyan ba kayo? Ha? Kung ano yung itsura mo ngayon, yan din ibibigay ni Lord. Masaya ba kayo sa itsura nyo ngayon? Parang hindi. Ay, kung ikaw hindi nga siya sa sarili mo ay lalo pa yung iba. Dapat, kung ano ang mayroon ka, masiyahan ka. Amen? Palatakan natin ang atin po, Panginoon. Hallelujah. Good vibes lang. Dapat masaya ka. Amen po ba? Hindi pwedeng baguhin pa ni Lord yan. No? Kapatid, mga minamahal. Bakit? Ay kung si Lazaro baga, doon sa kabilang buhay, ay ibang mukha. Tingin ko hindi siya makilala ng mayaman Diba? Luke chapter 16. Hallelujah. Tingin ko, kung si Lazaro na namatay, bilang isang pulubi, araw-araw nandun sa hapag ng mayaman. Kilalang kilala ng mayaman, si Lazaro. Hallelujah. Kaya, nung sila ay kapwa mamatay, ano po? Sabi ng Bible, ang mayaman ay nandun sa Hades. Yan ang kanyang tinatawag na, ang Hades po ay intermediate state. Pag sinabi intermediate state, lugar kung saan nakalagat ang mga patay bago dumating ang tinatawag na final judgment. Ang tawag po doon is intermediate state, either Hades o di kaya paradise. Para sa mga namatay na may pananampalataya. Ang intermediate state natin at ang mga patay na nanali kay Kristo ay paradise. Bakit paradise? Sapagkat yun ang sabi ni Lord. Doon sa kasama niyang nakapako sa cross na nakiusap sa Kanya kung ang ating Panginoon daw ay ang pakiusap niya, alalahanin siya pagdating sa Kanyang kaharian. Diba? Alalahanin po niya ako pagdating sa iyong kaharian. Ano ang tugon ng Panginoon doon sa pusakal na kriminal? Ngayon din. Isasama kita sa aking paraiso. Palapakan natin si Lord. Bakit? May paradise na nakalaan para sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. So, ang mayaman ay nasa Hades. Sabi ng Bible, tumingala ang mayaman, kita niya si Lazaro. Kilala niya si Lazaro. Kaya nga yung personal identity ng tao ay hindi nababago. Dumating man ang muling pagkabuhay sa kanya. Kung ano ang itsura niya, yun din maging itsura niya. Ay kung halimbawa, yung tatay natin na namatay na nanali kay Kristo, pagdating natin sa kabilang buhay, iba ang mukha niya. Paano mo siya makilala?
No? Paano mo ma-recognize? Ay, tay, kamusta ka? Diba? Paano kayo mag-reunion doon? Eh, di mo kilala yung tao na ka-reunion mo. Hallelujah. Diba? Paano ka masiyahan? Na pareho kayong nasa langit. Ay, hindi mo naman ibang itsura nung kinikilala mong tatay. Ba't ibang mukha mo? Hallelujah. Sa kapatid, mga minamahal. Pero, alam po natin, pagdating naman sa kabilang buhay, kahit tatay pa natin, nanay natin, wala na yung, iba na yung damdamin natin. Amen? O kahit asawa mo pa yan. Bakit? Pagdating ba sa langit, kayo pa rin mag-asawa? Hanggang sa langit ba naman? Magsasama pa kayo? Sa langit, ano sabi ng Bible? Sa langit ay wala na pag-aasawa. Hello! Amen! Ang pag-aasawa, sa lupa lang yan. Hallelujah! Ano po, ang patunay sa Biblia? Anong kwento sa Biblia? Ang kwento doon sa isang babae na namatay ang kanyang asawa, yung pangalawa, yun ang naging asawa niya, ayon sa kautusan, dapat panagutan ng pangalawa, yung namatay. Namatay yung pangalawa, yung pangatlo. Ang tanong, sinong asawa niya sa kabilang buhay? Ang sagot, hangal. Bakit? Sa kabilang buhay ay wala na pag-aasawa. Amen! Hallelujah! Kapatid, mga minamahal. Yan po yung mga bagay at katotohanan sa Biblia na dapat alam natin na pagdating ng kamatayan at pagdating ng resurrection sa buhay ng tao, yung damdamin nating makalupa ay hanggang sa lupa lang yan. Amen? Hallelujah. Yung pagsasama ninyong mag-asawa, sa lupa lang yan. Pagdating sa langit. Kapatid, mga minamahal. Bagamat siyempre, magkakakilala pa rin tayo. Amen po ba? Amen. Magkakakilala pa rin tayo. Pero wala na po yung damdaming makalaman, makatao, sapagkat tayo po ay papalitan ng Diyos. Amen. Babaguhin ng Diyos ang ating mga katawan. Katawang panlangit. Hallelujah. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Ano po? Dahil sa naniwala tayong sa Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniwala din tayong mabubuhay, nabubuhay ng Diyos ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga buhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginooy bababa mismo. Panginooy mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo'y bubuhayin muna pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa lapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Hallelujah. So, nakita po natin yung pagkakasunod-sunod. No? Hallelujah. So, ang unang mangyayari ay resurrection of the dead, and then, pagkatapos nun,
ay yung pagbabago na gagawin ni Lord sa mga buhay na datnan niya sa rapture. Amen. Kaya nga hindi lahat ay pagdating ng Panginoon ay patay. Pagdating ni Kristo, maraming mga buhay na nagtitiwala sa Kanya. Ang gagawin ng Panginoon, babaguhin yung ating katawang panlupa. Papalitan niya ng katawang panlangit. Kasi nga, isasama ni Lord yung mga namatay at mga binago na buhay doon sa alapaap. Sabi ng Bible, titipunin tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Para salubungin sa Jesus doon sa alapaap. Nandiyan pa kayo? Amen. Hallelujah. Kaya nga, makita po natin mga minamahal. Ano po? Tingnan po natin dito. Yan tinatawag na resurrection of the believers. Ito po, resurrection of the believers. Sabi po sa Thessalonian. Hallelujah. Ito po yung magiging kalagayan natin bilang mga mananampalataya ng ating pong Panginoon. Sabi nga po, una, it will be a literal and bodily resurrection. Literal. Andiyan pa kayo? Literal. Na tayo po ay mare-resurrect ang tao. At literal din, na babaguhin ng ni Lord ang ating lupang katawan. Hallelujah. Ano po? Di ba ang ating pong Panginoon, nung siya po'y ma-resurrect, hindi naman automatic nang siya'y muling nabuhay, umakyat sa langit eh. Hallelujah. Sabi sa Bible, John chapter 20, verse 26, up to 28, after His resurrection, Jesus had a body of flesh and bones, and even took food. Kumain ang ating pong Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Di ba? Hallelujah. Nagpakita siya sa mga alagad niya. At kumain pa kasama ng kanyang mga alagad. Hallelujah. Ang problema, nung time na yon, wala si Filipe. Kaya, nung dumating siya, ano po, na si Filipe ay mayroong pag-alinlangan sa Panginoon at sa kanyang muling pagkabuhay. Ano sabi sa kanya ni Lord? Halika. Halika, ilapit mo ang iyong kamay, ipasok mo sa aking tagiliran. Diba? Kasi nga, nagdududa si Filipe na siya nga ba ang Panginoon at muling nabuhay. Ipasok mo yung daliri sa aking palad. Ipinagpakuhan. Hallelujah. At doon sa tagiliran. Ano po, ang sabi ni Filipe, nung mangyari ang mga bagay nito, naniwala siya. At kinilala niya, nirecognize siya sa sarili niya na si Jesus ay kanyang Panginoon at Diyos. Amen. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Kaya nga sinabi ng ating pong Panginoon, mapalad ang isang taong naniniwala kahit sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Amen. Kaya nga, ang Resurrection Day, na panahon ng pagkabuhay o panahon ng rapture at pagbabago sa mga mananampalataya, hindi pa ba natin nakita, hindi pa natin naranasan, paniwalaan mo na. Bakit? Mapalad ka kung naniniwala ka sa mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi mo nakikita. Sabi ng ating pong Panginoon. Hallelujah. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Ano po? It will be literal and bodily resurrection para po sa mga believers. The resurrection body will be God-given. Hallelujah.
Na? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 38, but God give it a body as it has pleased Him. Na? Ang Diyos po ang nagbigay ng laman sa lahat, sa hayop, sa isda, na ibang laman ng isda, ibang laman ng hayop, na mga ibon, ibang laman ng tao. So, ibig sabihin, mayroong katawan na panlupa at may katawang panlangit. Yan po ay kaloob ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Para sa mga mananampalataya na makakaranas ng tinatawag na muling pagkabuhay. Hallelujah. Kaya tanong sa 1 Corinthians, how a dead body can be raised and glorified? Na? Glory, glory to God. How are the dead raised up? And with what body do they come? Hallelujah. How a dead body can be raised and glorified cannot be conceived by human intellect. Christ's resurrection is the great miracle of our gospel. No? Totoo po naman, mga minamahal. Ang muling pagkabuhay, ang tinatawag na resurrection, sa ating kaisipan bilang tao, hindi natin kayang unawain sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya ba na unawain ang mga bagay nito? Maliban sa sinasabi ng Biblia, kasi nga, ang muling pagkabuhay, ito po ay mirakulo na ginawa ng Diyos at kapangyarihan niya. At ito'y una na ipinaranas ng atin pong Panginoon sa kanyang bugtong na anak. Sa ganun din po sa ating kalagayan. Na sa ngayon, maaari hindi natin ganap at lubos na maintindihan. Hallelujah. Kung papaano ang gagawin ng atin pong Panginoon pagdating ng muling pagkabuhay sa mga banal. Kapatid, mga minamahal, hallelujah, kailangan lang nating magtiwala sa Diyos. Kailangan lang nating sampalatayanan kung anong sinasabi ng Biblia. Hallelujah. At ang isang katotohanan at tiyak na mangyayari kung may pananampalataya ka na namatay at kung may pananampalataya ka at datnan ka ng ating Panginoon na buhay, tiyak na bagay, ikaw at ako ay babangon mula sa patay. At ang katotohanan na mangyayari sa iyo, pag ikaw ay datnan ng Panginoon na buhay, babaguhin ni Lord. Bibigyan ka ng Panginoon ng katawan na akma doon sa kanyang kaharian sa langit. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. The believer's resurrection body will be immortal and incorruptible. Hallelujah. No? Pag sinabing immortal, ano po? Katulad po ng mga anghel. Sila immortal. Diba? Sila yung mga created beings ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kumbaga, hindi sila nakakaranas ng kamatayan. Ganun din tayo. No? Pag sinabi incorruptible, pag yung corruptible body natin ay napalitan ng incorruptible, ibig sabihin, kapatid, mga minamahal, no? Yun yung katawan na akma sa langit. Walang kamatayan. Amen po? Amen. Incorruptible. Hindi na makakaranas yan ng sakit. No? Hindi mo na maranasan yung kalungkutan, no?
yung pait na nararamdaman ng isang tao. Bakit? Sapagkat incorruptible ka na. Amin po ba? Hallelujah. Sapurihin po ang ating pong Panginoon, no? Sa bagay nito. Sabi po dyan, the resurrection body will be a celestial body. Na? Yung katawan na mayroon tayo sa panahon na tayo po sa panahon na muling buhay ng Panginoon yung mga namatay o tayo man pagdating ng araw. No? Yung katawan na mayroon tayo, tinatawag na celestial body. Katulad ng mga anghel. Amen po. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15, verse 40. Purihin po ang ating pong Panginoon. The resurrection body will be a glorious body. Hallelujah. Glorious. Maganda. No? Walang kasiraan. Marangal na katawan ang ibibigay ng atin pong Panginoon para sa bawat sa atin nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Ano po? Magtatapos po tayo doon sa sinasabi sa aklat po ng pahayag. Sa aklat po ng Revelation, hallelujah. Okay. Sa chapter 20, okay, di ko matandaan yung verse. Pero ang natatandaan ko, sinasabi ng Bible, mapalad ang taong makasama sa unang pagbuhay mula sa mga patay. Anong sabi niyan, ma? Saan yan? 20 verse 9. Okay. Hallelujah. Sabi diyan, kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ng kampo ng pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang makasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip sila'y magiging mga pari ng Diyos at si Kristo at maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung unang resurrection sa mga patay. Bakit? Mayroon pong unang pagkabuhay, may pangalawa. May pangatlo pa. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano po? Tiyan po natin. Ang una po na resurrection ay si Jesus. Diba? Na-resurrect ang Panginoon. Pangalawa, the resurrection of the saints of the Old Testament. Yung mga banal sa lumang tipan na mangyayari sa kanila, yung tinatawag na muling pagkabuhay. Pangatlo, resurrection of the church. Ano po? Ito yung binabasa natin sa 1 Thessalonians. Ang text po niyan is John chapter 14, verse 3, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, and 1 Corinthians chapter 15,
verse 52. Ang tawag po dito is resurrection of the church. Kasi nga tayo ay nasa church age tayo kabilang. Amen? No? Mayroon po mga Old Testament saints kung tawagin. Sila yung mga taong naglingkod sa Diyos, na nananalig sa Panginoon sa panahon ng lumang tipan. No? Kaya tinawag silang resurrection, tinawag ito na resurrection of the saints of the Old Testament. So, sa ating panahon, kung ikaw ay naabutan ni Kristo at nanampalataya kay Kristo hanggang sa ating panahon, ang tawag diyan ay na resurrection of the church. Kasi church age tayo. Hanawaan po natin. Pang-apat, resurrection of the two witnesses sa Revelation chapter 11 verse 12. Hallelujah. At yan po yung mangyayari sa panahon ng tribulation period. Hallelujah. Sa panahon ng tribulation, yung mga namatay sa panahon ng tribulation, sila'y bubuhayin muli ng atin pong Panginoon. Ang tawag sa kanila is tribulation saints. Namatay sa panahon ng mahigpit na pagsubok. Andiyan pa kayo? Hallelujah. Ano po? The resurrection of the saints of Israel and of the tribulation saints who are witness for Christ, who do not worship the best. Yung mga taong naabutan ng tribulation at hindi sumamba sa halimaw na sinasabi po sa aklat ng pahayag, sila din ay mariresurrect. Nandiyan pa kayo? Panghuli, pang-anim, the resurrection of the unrighteous. Sa huli, mga minamahal, yung mga taong namatay mula nang likhain ng Diyos ang mundo hanggang sa ating panahon at sa panahong darating, sila ay bubuhay ng Panginoon. Para ano? Na? This will occur about after the millennial reign of Christ. Revelation chapter 5 verse 11. Mangyayari daw po ito pagkatapos ng tinatawag na millennial kingdom. No? Millennial reign of Christ. Kaya nasa ng Bible, doon sa verse 6 ng chapter 20 ng Revelation, mapalad ang mga binuhay na ngang muli o makasama sa unang pagkabuhay mula sa mga patay. Bakit? Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Yan. No? Pagka ang namatay na nalig sa Panginoon ay nabuhay namang muli sa panahon ng pagbuhay sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, candidate sila para sa langit. Amen? Bakit? Yung pangalawang kamatayan na tinutukoy dito sa Biblia, sa aklat ng pahayag, impyerno yan. Andyan pa kayo? Ang pangalawang kamatayan na tinutukoy sa Biblia ay impyerno. Final destiny. Final judgment. Hallelujah. Na mangyayari pagdating ng panahon. Pero doon sa mga makasama sa unang pagkabuhay mula sa mga patay at doon sa mga binago ng atin pong Panginoon na buhay pagdating niya, ano pong mangyayari? Sabi ng Biblia, hallelujah, ano po? Sa halip na
Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo. Hallelujah. Ikaw at ako ay magiging priest, no? Ng Diyos at ng ating pong Panginoon. Gagawin niya tayo mga pari. Amen? Ayaw niyo maging pari kayo pagdating ng araw? Hello? Ibig sabihin, pag priest, gagawin ni Lord na ikaw at ako ay kanyang mga lingkod. Amen. Maglilingkod tayo sa Diyos. At ang kagandahan nito, mga minamahal, maghahari ka na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Parang hindi kayo masaya? May millennial kingdom, mga kapatid. Hallelujah. 1,000 taon pa ang lilipas at hintayin natin. Hallelujah. Pag ikaw ay na-resurrect, pag ikaw ay na-rapture na bago ng Panginoon, mag-i-enjoy ka kasama ni Lord sa loob ng 1,000 taon. Ang tawag diyan ay Millennial Kingdom of God. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya nga, no? Ine-encourage tayo ng Biblia. Ayusin natin buhay natin. Amen? Hallelujah! Kung hindi ka seryoso ngayon, magseryoso ka kay Lord. Bakit? Ito'y seryosong bagay. Ito ay seryosong bagay. At pwedeng mangyari sa atin. Kailangan lang natin maging handa sa bawat sandali ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Tayo po tumayo. Hallelujah. Ang ating pinag-aaralan ay isang napaka-importanting bagay na malaman natin. Upang mapaghandaan natin yung mga magaganap pagdating ng panahon. Kaya nga, mapalad tayo. Amen? At lalo magiging mapalad tayo at yung ating mga mahal sa buhay na makaranas ng muling pagkabuhay mula sa mga patay. Sapagkat mararanasan nila at mararanasan natin ang ganap na kasaganaan sa panahon ng paghahari ni Kristo dito sa lupa. Amen? Millennial Kingdom, kapatid mga minamahal, si Kristo bababa sa lupa. Amen po ba? Bababa si Kristo sa lupa at maghaharing kasama mo, kasama ko. Ang tanong, handa ba tayo? Handa ba tayo na sa paghahari ng Diyos, mga minamahal, ikaw at ako ay well-prepared. Ibig sabihin ay handa natin sa sarili natin, yung puso natin. Kasi nga, gagawin ka ni Lord na mga saserdote niya, tagapaglingkod niya. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, itanim natin sa ating puso at kaisipan ang mga katotohanan ito. Hallelujah. At ako'y naniniwala, gagawin natin kung ano ang nararapat at siseryosuhin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Glory, glory to God. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon.
Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Above all powers, above all thrones, above all kingdoms, and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose. Hallelujah. Trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Saibo dyan sa isang stanza. Above all wealth, above all treasure of the earth. Kapatid, mga minamahal, sabi nga sa Biblia, ano daw mapapala ng tao? Makamtan man natin ang lahat ng yaman ng mundo, kung ang ating kaluluwa naman ay mapahamak doon sa impyerno. Kapatid, mga minamahal, minsan lang si Kristo ipinako sa cross. Minsan lang siya namatay.